Unang beses kami nakita noong 2019 sa isang set update ng aking kaibigan. Nung makita ko siya ay medyo nahihiya ako kasi ang ganda pala niya sa personal. Tapos bahagya lang ang kanyang ngiti na para bang nagpapakyut. Kumain kami noon sa isang restaurant. Wala kaming masyadong napag-usapan dahil halos wala naman common sa aming dalawa. Hanggang sa umuwi na lang kami. Mukhang hindi siya interesado sa akin pero sinubukan ko pa rin na i-message siya. Nagre-reply naman pero halatang walang gana. Madalas ko siyang ayaing kumain sa labas pero madalas din siyang tumanggi. Hindi pa rin ako tumigil hanggang sa ibinigay niya ang matamis niyang oo. Pwede daw ba kami maghapunan? At dinala ko siya sa isang pinakasikat na kainan sa Pilipinas. Saan po kaya ito? Sa Jollibee. Totoo pala, Kuya Diyos, sa Jollibee, bida ang saya. Bihira lang ang ganitong pagkakataon kaya talaga namang nag-ayos ako, pumorma. Hindi sa pagyayabang pero ako ang pinakagwapo sa Jollibee ng gabing yun. At umorder na kami. Sa kanya daw, 1-piece chicken, coke, at fries. Habang ako, nakatingin lang sa kanyang beautiful eyes. Hello. Medyo madami kaming napagkwentuhan sa maikling oras. Dahil medyo late na rin, hinatid ko siya sa kanyang tinutuluyang apartment. Paminsan-minsan kami ay nagkikita pero sobrang bihira hanggang sa hindi na talaga kami nagkita. At kahit sa chat, hindi na rin kami nakakapag-usap. Dahil daw sa sobrang busy niya sa school at wala na siyang oras. Tumingin na lang ako. Baka paraan niya lang yun kasi dahil hindi niya lang talaga ako gusto. Nakakapanghinayang, Kuya Josh, dahil nag-invest ka na ng time, effort at pinag-pray mo din. Mahigit 1 buwan na nakalipas, may biglang tumawag sa akin. Akala ko parcel sa Shopee. Siya pala. Binura ko na kasi ang number niya sa phone ko. Akala ko ay na-miss niya ako. Yun pala, gusto niya lang ng kausap. Dahil stress siya sa school. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang aming komunikasyon at pumayag na rin siyang magpaligaw. Hanggang sa naging kami na. Hindi naging madali ang aming relasyon dahil madalas nasa malayo ako gawa ng trabaho ko sa barko. Gawin pa man sa kabila ng distansya sa isa't isa, laking pasalamat ko at nanatili siyang tapat at ganoon din naman ako sa kanya. Maraming bagay na hindi ko na maisulat pa, magkahalong saya at lungkot. Marami man kaming hindi pagkakaunawaan, alam kong mahal ko siya at pipiliin ko na mahalin siya. Kahit minsan, nakakainis na talaga. Nakaraang taong 2024, petsa ng Nobyembre. Kasama ang aking mga magulang at mga kapatid, mula pang Pasig, lumipad ang aming team patungo sa Istansya Iloilo. Doon nga ay lumuhod ako sa kanyang harapan para yayain siyang magpakasal. At binigay niya naman ang matamis niyang oo. Hindi ito ang katapusan pero ang simula ng mas malawak na kwento at kahit ano paman pagsubok ang dumaan, alam ko na biyaya ka sa akin ng Panginoon. He who finds wife, finds favor. Ladies and gentlemen, the love story of Mr. and Mrs. Simon and Kisha Caberio. Palakpakan naman po natin